Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng fruit cocktail, mini cakes or puto pa rin po ito. Pinaganda ko lang talaga pero kung ano po yung ingredients at mga proseso ko ng paggawa ng puto ay ito pa rin naman yun. So ito na po yung itlog, yung baking powder. Ito talaga yung mga basic na ingredients ng puto, ang sugar. Ito po yung syrup ng fruit cocktail. Ito naman yung fruit cocktail na colorful. Pinagbukod ko kasi dito sa mga hindi colorful na fruit cocktail. Instead of tubig, ang gagamitin po natin ay angel evaporada. Yan, para masarap. So, nilagay ko na po dyan yung itlog. Unahin natin yung itlog na batihin. Yan, at isusunod na nating ilagay yung sabaw, yung syrup nung ating fruit cocktail. So dahil matamis po yung syrup ng fruit cocktail, ang ilalagay lang natin na sugar dito ay konti na lang. So nilagay ko na po yung ibap na gatas, tinodo na. Isang buong angel ibap, yan yung malaki, 410 ml ata yan. Kung di ako nagkakamali. Basta yun na yun. Lagay na rin natin yung sugar. 1/2 cup lang po yung sugar na yan kasi matamis na po talaga yung syrup ng fruit cocktail na inilagay natin. So, pwede ka ngang magbawas pa kung ayaw mo talaga ng matamis. Yan. Ito na yung ating 2 cups ng all-purpose flour. Ibuhos na natin itong ating dry ingredients. Yung baking powder, nandyan na rin. Bakit hindi na videohan yung paglagay ko ng baking powder? So, okay na yun. Napakita ko naman kanina sa ingredients. So, haluin lang nating mabuti. Hindi po pwedeng ma-overmix ang puto mixture. Kaya, akala nyo lang po, yung paghahalo ko dyan ay mabilis, saka malakas, pero hindi po yan. Hinay-hinay lang po yan. Binilisan ko lang yung video, in-adjust ko lang yung speed. Kaya kung makikita nyo, parang desididong-desidido akong nag-mimix. Pero sa totoong buhay po ay hindi po yan mabilis. Yan, naka-fast forward lang po ang ating video. So ito na po yung mixture natin, sinala natin para talagang makinis. Ayan, may mga pumupuna sa akin na sinasala ko po yung yung puto mixture. Eh, yan po yung nakasanayan ko. Sabi nga po, iba-iba tayo ng paraan ng pagluluto. Ito po, lalo kapag pang sarili lang, konti lang yung gagawin, ay talagang kailangan salain para cute siya. Sobrang kinis. Wala ka talagang any lumps na ma-encounter dyan sa mixture ko ng puto. So, dahil nasala na po natin yung ating puto butter ay ilalagay na po natin yung mixture, sa mixture na to, yung sineparate natin na fruit cocktail kanina. Ayan, yung mga hindi colorful. Kasi yung colorful, binukod ko po kasi yun yung ilalagay natin sa toppings. Ayan. So, nandyan na yung mga hindi ganon ka-colorful at pwede na tayo mag-start na maglagay sa ating mga puto molder. Actually, gagamitin natin ngayon yung aluminum kasi may mga pumupuna na ang plastic daw ay hindi maganda sa kalusugan, lalo at ini-steam, iniinit. So, kaya itry natin po yung hindi plastic. Although, medyo nagdadalawang isip ako dito kasi baka hindi ko na matanggal yung mga puto dyan. Kasi baka man didikit dyan yung mga puto natin na ilalagay. So, ito naman po yung ating mga fruit cocktail na colorful na ibinukod ko kanina. Hindi pa rin pala colorful kasi light yellow man yung iba. Pineapple kasi yun. So, pare-pares lang po yung gagawin natin sa mga iba pa nating mga susunod na mga puto. Yan, ganyan at ganyan lang din ang gagawin natin. So, assemble lang. At ito na nga po yung unang salang natin. I-steam lang natin yan ng 10 minutes. So, wala na po tayong nilagay na cheese. Pero kung gusto mo maglagay ng cheese, ay pwede ka pa rin pong maglagay ng cheese dyan. So, dahil nga sa di ako nakontento dun sa puto molder na yon, balik tayo dito sa plastic pa rin ulit.
Ayun, kasi mas madali talagang tanggalin yung mga puto kapag ka dito. So ito na nga pala yung unang salang natin. So far din naman pala ako nahirapan na tanggalin yan dyan sa mga molder niya. Ito naman yung pangalawang salang na niluto natin dito sa plastic na natin, na mga puto molder. Large po ang size niyan. Pare-parehas po 10 minutes yung pag-steam ko. Pero kung hindi ka pa masyadong panatag sa 10 minutes, pwede mo siyang gawin na 12 minutes. Hindi pa rin siya ma-overcook sa 12 minutes. So, tinanggal na rin natin sa mga molder yung pangalawang salang natin. At ito na po, napakaganda ng nagawa natin na fruit cocktail puto. So, pwedeng-pwede nyo po itong gayahin. Napakadali po. Pwedeng pambaon ng mga bata. Pwede mo rin itong ipang negosyo. Pag nagtinda ka ng ganitong puto, naiiba ka sa lahat. So, yun lamang po. Thank you so much.